Doing Entertainment, kasama po natin dito ang team owner of 7-Eleven Road Bike Philippines at tatanungin po natin ngayon ang estado ng 7-Eleven Road Bike Philippines sa MPTC Tour of Luzon 2nd Edition. Estado ng 7-Eleven, palaban. Not like before. Ngayon talagang nakumpleto namin ang including our partner will join this race. Dahil the other team, we are a foreign team na ko-compete dito. Kaya nasabi ko, even we make two team in this tour, we can do it. May mga bali-balita po na lumalabas ngayon na dalawa po daw ang magiging composition ng 7-Eleven at ano-ano po to? Actually, yung nasa MPTC ay nandun na sa amin team na 7-Eleven. Kung i-allow nila kami na mag-form uli ng isang team, we'll make it two team in this tour, tour. Kumbaga po, more chances of winning ang 7-Eleven ngayon. Tama po ba? Hindi naman siguro. Kahit isa naman, palaban naman yung team na yan na i-compose namin. Siyempre, kawawa naman yung team na may iwan na sana kung may mag-a-adapt. It's okay. Pero before we get at that team, I will make it two. Can you please? Bibigyan ko ng chance makalaro rin yung team na natitira sa akin, mga rider ko. Can you please enumerate your top 3 riders right now? Pare-pareho yung top 3 na kasi nakita ko yung ensayo nila nakatutok ako Kaya sabi ko sa kanila, alam niyo naman na pagka nagkaroon kayo ng winning, kung ano yung price na bibigay ng sa winning rider, dodobling. Okay, among the routes mentioned, do you think dito ang pinakamahirap sa para sa inyo sa mga route na sinabi kanina ni Sir Jun Lumibaw? Maraming mahirap pero ang sasabihin ko yung Baguio. Doon kasi masyado ng yung mga rider natin. Yung pa rin, mahirap pa rin yung Baguio. Sir, sa mga nabanggit nyong 14 na stages, sino pa rin dito ang pa rin ang pinaka-queen stage dito? It's always the Baguio stage. Trademark na ng Tour of Luzon yan, yung Baguio stage, the Kennel Line. So it's